Hi guys! Welcome back to my vlog. Ang pag-uusapan po natin ngayon guys ay yung paiba-iba yung petsa o kaya yung date ng menstruation cycle nila. Kasi madami pa rin nalilito, nagtatanong about sa cycle nila kung normal daw or hindi. Dami pa rin nagtatanong sa inyo guys at nalilito sa cycle nila. Meron lagi dito sa comment section na, ma'am, nag-mens ako ng ganitong date, natapos ng ganitong date, and then next month, ganitong date naman, ganyan-ganyan. Paano ba? Abnormal naman ang mens ko, irregular naman ako, ganon. And meron din mga nagtatanong na, ma'am, nag-mens po ako ng 2 beses nitong July. At ano ba yan? Pa-iba-iba yung date at pa-iba-iba yung menstruation ko. Ganon. Normal pa rin guys kapag pasok sa normal day cycle. Kahit 2 beses kayo nag-mens ng 1 buwan, normal pa rin yun basta pasok sa normal day cycle. Yun yung pag-uusapan natin guys. At be sure, huwag kayong mag-i-skip sa video na to. Tatapusin nyo ang video na to kasi ipapaliwanag ko isa-isa, step by step kung paano i-compute ang normal na day cycle para malaman nyo guys kung regular or irregular kayo o kaya normal or abnormal yung cycle nyo o kaya naman maiksi o kaya too long yung cycle nyo. So huwag nyong i-skip itong videos and then tapusin nyo po kasi step by step kong ipapaliwanag. Magbibigay din ako ng example guys ng situational. Titignan natin, sasagutin nyo rin, itry nyong sagutan, and then sasabihin ko rin yung answer naman para malaman natin kung normal or abnormal, okay? Okay, dito sa vlog na to guys, mag-focus muna tayo sa cycle days, okay? Sa next vlog guys, isa-isahin din natin kung paano i-track yung ovulation or paano i-compute yung ovulation ng irregular o kaya yung too short yung menstrual cycle o kaya too long yung menstrual cycle. Kasi mahirap nga talagang timingan or i-track yung ovulation kung ganun too short or too long yung cycle days natin. So okay guys, eto pagpasensyahan na niya kasi gumawa na lang talaga ako ng do-it-yourself DIY na calendar. Kasi wala nang mga calendar ngayon na papel, diba? Puro mga digital na. So, eto, yung mga calendar, ginawa ko na lang na ganyan. Okay, mag-umpisa na tayo. Okay, ang tandaan natin guys, ang normal na cycles natin ay 21 to 38 days cycle. So, kung pasok yung cycle natin sa 21 to 38 days cycle, normal pa yan. So, ano ba ang cycle? Ang cycle guys ay ika-count lang natin yung first day ng last menstrual period natin, yung first day hanggang doon sa first day ng sunod na menstruation natin. So, yung gap o kaya yung between yung mga periods natin, yun yung cycle day. So, pag pumapatak o pumapasok dyan sa 21 to 38 days yung counting nyo, normal pa rin yun, okay? And, ang pinaka-ideal talaga is yung 28 cycle day. Yun yung pinaka-ideal, yun yung regular. Pero huwag mag-alala kasi normal nga pa rin kapag pasok sa 21 to 38 days cycle. So, eto, paano natin i-compute yung cycle days? Okay, so halimbawa, go muna tayo sa July. Okay, ako, nag-mens ako ng 9 ng July. Titignan natin kung normal or abnormal yung cycle days ko. Okay, so mag-uumpisa tayo ng first day of our last menstrual period. So ako, nag-umpisa ako ng 9. So doon yung umpisa ng period ko doon sa last. Okay, nung July. Okay, 9. So, mag-uumpisa tayo ng 9. Mag-uumpisa din tayong mag-count sa 9. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. And ngayong August, nag-commence naman ako ng August 6. Okay, 23 yan, di ba? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okay, so dito ako nag-umpisang nag-mens noong 6 din ng August. So,
21 days cycle ako. Okay, so pasok ba ako sa 21 to 38 days cycle na normal? So, pasok. Okay, so regular kasi ako. 28 days, ganon. 29 days, ganon. And yun yung cycle ko. May tanong guys, paiba-iba daw yung date or petsa ng regla nila buwan-buwan. Okay, hindi talaga nagtutugma ang petsa ng date ng menstruation natin buwan-buwan. Mga bihira lang mga babae talaga yung nagtutugma. Kung nagtutugma yung date ng mens nila buwan-buwan, ay 30 days cycle sila, di ba? Pero ang pinaka-ideal nga, sabi ko, is 28 days cycle. Halimbawa, okay, si Mrs. nag-mens siya ng 30 ng July. And then, August, nag-mens ulit siya ng 30 ng August. So, nagtugma yung petsa. So, 30-30, diba? So, 30 days sila, diba? O kaya 31 days cycle, diba? Eh, ang sabi ko nga, ang pinaka-ideal is 28 days cycle. So, hindi talaga nagtutugma yan. So, huwag kayong mag-alala sa mga dates. Huwag niyong pansinin yung date. Ang papansinin talaga natin ay yung cycle, yung gap, yung between, kung ilang days yan. Kung pasok naman yan sa 21 to 38 days, okay pa rin yan. So, hindi too short, hindi too long, normal pa rin. Okay, situation again. Okay, may tanong. Sabi niya, 2 beses daw siya nag-mens ng isang buwan. Okay, itong nagtanong guys, 2 beses nga daw siya nag-mens ng isang buwan nitong August. Halimbawa guys, nag-mens itong nagtanong noong August 2. Halimbawa, 3 days yung menstruation niya o kaya 1 week yung menstruation niya. Mag-uumpisa pa rin tayong mag-count doon sa first day ng period. Ito rin guys pala, may nagtanong, brown discharge daw, counted na ba yun? Hindi. Ang i-count lang natin ay meron ng red na yung nag-umpisa ng nag-red yung period natin, hindi pa counted yung brown discharge, doon na tayo mag-umpisa. Okay, nag-spotting na siya, nag-red na siya noong 2. Halimbawa, noong 1, brown discharge pa siya, and then meron na siyang red spot sa 2. Kahit kunti lang yan, kahit spotting lang yan, doon pa rin tayo mag-count, mag-umpisang mag-count. Okay, nag-mens siya dito hanggang 4. Halimbawa, 3 days yung menstruation niya. And nag-mens ulit siya ng 29 to 31. 3 days ulit yung menstruation niya. Tanong, normal ba yung cycle niya o hindi? Sagutin nyo nga, i-try nyo sagutin guys. Titignan natin, okay? Kung ano yung answer nyo. Okay, so mag-umpisa tayong mag-count pa rin dito sa 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Normal o hindi? Napaka-normal, di ba? So, halimbawa, 29 siya nag-umpisa ulit na mag-mens. So, 1, 2, 3. So, 3 days yung mens niya. So, isang buwan siya nag-mens noong August lang, di ba? Pero, 2 beses siyang nag-mens. Pero, normal. Bakit? Kasi 28 days cycle yung count natin, di ba? Pasok ba yung 28 days cycle sa 21 to 38 days? Very, very normal, di ba? Kasi ang ideal nga is 28 days cycle. So, normal ba na kahit sa isang buwan ay 2 beses mag-mens? Normal o hindi? Normal guys, basta nga yung cycle days natin is pasok sa 21 to 38 days cycle. So, as I said, regardless ng buwan, kahit 2 beses kang mag-mens sa isang buwan, normal pa rin. Basta yung cycle days mo, normal. Tignan mo, oh, nag-mens siya ng 2, and then nag-mens ulit siya ng 29 to 31. Nag-mens siya ng 2 to 4. So, normal pa rin. O, isang buwan lang siya nag-mens, pero normal yung cycle niya. So, ayun guys, huwag nating pansinin, kahit isang buwan lang yan, 2 beses tayo nag-mens, eh, normal naman yung cycle days natin, regardless of the date. Okay? So, as I said nga, ako, nag-mens ako ng July 10, di ba? Nag-mens ako ng July 10, and then, noong August, nag-mens na naman ako ng 6. So, July 10, tsaka August 6. So, magkaibang petsa din, di ba?
Pero 28 days cycle ako, 29 days cycle ako. So, normal pa rin. Naiintindihan nyo guys? So, huwag niyong pansinin yung buwan. Kahit 2 beses man kayong nag-mens sa isang buwan, huwag niyo ding pansinin yung mga petsa. Kahit paiba-iba yung date, paiba-iba yung petsa. Ako nga, July 10 and then August 6 ulit, diba? Basta yung cycle natin pasok sa 21 to 38 days. Normal na normal yung cycle natin. Regular yung menstruation cycle natin. Okay? Okay, dito naman tayo sa mga situation. Meron akong mga hinandang mga situational. Titignan natin kung normal, too long, or too short. Ayan, meron tayong mga situation na sasagutan ng mga menstruation nila ng July saka August. Halimbawa, okay, umpisahan natin kay Miss A. Si Miss A, nag-mens siya ng July 10. And then, yung next menstruation niya, nag-mens ulit siya ng August 20. Titignan natin ngayon, ika-count natin ngayon. Okay, July 10 and then 20. Okay, so nag-umpisa siyang nag-mens ng July 10, so magka-count pa rin tayo ng July 10. Si Miss A, nag-mens siya ng July 10, and then next na menstruation niya is August 20. So, ang count nga natin is 42 days cycle. 42 days cycle. Okay to? 42 days cycle. Okay, normal ba siya or no? Pasok ba siya sa 21 to 38 days cycle? Too long, di ba? So, medyo abnormal. Too long siya. Okay. Too long cycle. Okay, si Miss A, too long yung cycle niya. Titignan natin ngayon si Miss B. Si Miss B, 2 beses siya nag-mens noong July. Nag-mens siya noong 3 and then nag-mens ulit siya noong 29. So, ika-count ulit natin yan. Umpisa ulit tayo mag-count ng 3. 1, 27 days cycle si Miss B. Okay. So, nung 3 and then 29, nung July lang yan. So, 27 days cycle. Pasok ba sa 21 to 38 days cycle? Yes. So, normal. Normal yan. Normal ang menstruation ni Miss B. Titignan natin ngayon si Miss C. So, nag-mens siya ng July 5 and then nag-mens ulit siya noong August 3. Okay, July 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, so si Miss C is 30 days cycle. O, pasok ba sa 21 to 38 days cycle? Yes, so normal din. Titignan natin si Miss D. Nag-mens siya noong July 21 and nag-mens ulit siya noong August 8. Okay, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, so 19 days cycle lang. Okay, si Miss D, 19 days cycle lang siya. So, pasok ba sa 21 to 38 days cycle? No. So, too short naman siya. Okay, ang menstruation ni Miss D is too short. So, abnormal din yan, di ba? So, ganun lang guys. Ganun lang ang pag-count ng cycle days natin. And, tignan natin si Miss A. Nag-mens siya noong July and then August 20, too long yung cycle niya. Kasi 42 days cycle siya. And then si Miss B naman, normal siya. Kahit July lang siya nag-mens. Nag-mens siya noong July 3 and then nag-mens ulit siya noong July 29. Normal pa rin yung cycle niya. And then si Miss C, normal din. Nag-mens siya noong July 5 and then nag-mens siya noong August 3. 30 days cycle siya. So normal pa rin. And si Miss B pala, 27 days cycle. And si Miss D, nag-mens siya ng 21 ng July and then nag-mens ulit ng August 8. So, 19 days cycle lang siya.
Kaya too short yung cycle niya. So, ganun lang guys ang pag-compute ng cycle days. So, i-assess nyo guys yung cycle nyo kung too short, o kaya normal, o kaya too long. So, ayun nga, mahirapan tayong i-track yung ovulation natin kung abnormal, halimbawa, too short yan, or too long yan. So, sa ovulation naman guys, ganun din, i-compute din natin sa next video. Tutulungan ko rin kayo guys, ipapakita ko rin sa inyo guys kung paano mag-track or mag-compute ng ovulation nyo. Kahit pa iba-iba yung date ng regla nyo, o kahit pa iba-iba yung cycle nyo. Halimbawa, 27 days, 25 days cycle, o kaya 30 days cycle, 35 days cycle. Paiba-iba yung cycle, pero normal pa rin. Pasok pa rin doon sa 21 to 38 days. So, normal pa rin yun. So, yun lang guys. At sana nakatulong ang video na to. And please follow and like my FB page. You can chat me there. And please subscribe to my other YouTube channel. Ito siya, I'm doing daily vlog. And kung meron kayong pwedeng i-request na gawan ko ng video, please comment down below. And be sure to subscribe in this channel. And i-click nyo guys yung notification bell button. I-click nyo yung all para ma-notify kayo lagi pag may mga bago akong upload. Thank you so much and God bless!